ang kasaysayan. Ang kaalamanan siyang magdadala sa iyo sa kapahamakan, ganyan sa bayan na ito. Ako, si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolonda. Ako ang tinig ng mga Pilipino noong panahon ng kadiliman at ang huwaran ng pakikibaka para sa kalayaan. Hindi ako humawak ng espada, kundi pluma at papel, sapagkat naniniwala akong mas makapangyarihan ang katotohanan kaysa sa dahas. Lahat ng bagay na isinulat ko ay nakaugat sa katotohanan. Sa mga bagay na naisulat ko ay matatagpuan ng mga Pilipino ang kanilang sarili, ang kanilang kasaysayan sa lumipas ng 10 taon. Ora, por los que meron sin suerte, por las madre que iloran, por huérfanos, viudas y presos. Nuestra patria Filipina. Y cuando la noche cubra el cementerio, tal vez escuches mi canto. Es mi amor por ti, parcha querida. Si mi tumba queda olvidada, deja que mis cenizas se vuelvan polvo en tu suelo. Entonces no importa si me olvidas, porque seré aroma, luz, canto y suspiro en tu aire y tu cielo. Adiós, patria adorada, querida Filipinas, escucha mi último adiós. Ang mga kalbaryo ng isang ina sa gitna ng lipunang bulag sa nobelang Noli Me Tangere. Miss Santos? Pasok. Good morning, ma'am. Bakit na po ako tinatawag? Hello, good morning, ma'am. Okay ka muna. So, Miss Castillo, aware ka naman siguro na bumagsak ka sa subject ko, which is Life and Works of Rizal. So, ngayon gagawin ko, bibigyan kita ng book para mapag-aralan kung ano nga ba yung nangyayari sa kanya at kung sino nga ba siya para madagdagan mo naman kahit papano yung grades mo. Okay ba, Miss Castillo? Ay, ganun po ba, Miss Santos? Puntahan na lang po kita ulit. O, sige na. Bye. Bakit pa kasi kailangan ko pag-aralan to si Rizal? Malilate na ako. Saan to? Hindi ko natatandaan ang lugar na to. Sa gitna ng payak na baryo, sumisimbolo ang liwanag ng dalawang magkapatid na sina Crispin at Basilio. Bagamat inosente pa, sa kanilang mga mata ay nakikita ang bigat ng kahirapan at mga pasaning kaakibat ng tahanan. Ano
kaya tawag nila sa lugar na to? Ang ganda naman ang simbahan nila dito. Malinis at nakaka-attract ng positive energy. Makapagdasal nga. Ang ganda naman. Ang liwanag. Ang linis din. Papa God, sana po makabalik na ako sa bahay namin. Namimiss ko na rin po ang aking pamilya. At sana rin po, bumalik na po sa dati ang lahat. Sino kaya yung dalawang tao na yun? Excuse me. What place is this? Where am I? Anong lingwahe ko ng winig-wika? Maging ako, hindi ko manuha. Lalim naman ang mga pananaghalog niyo. O siya, maiwan ko na kayo, babu. Ang kalbaryo ng magkapatid sa ilalim ng tiraniya ng kura. Kakabayaran mo na. Ang sinasabi nilang tinakaw ko. Kakabayaran mo na. Kapag binayaran yun, walang kakainin si Ina. 2 piso lamang sinakatusubang ito. Makasal na ako minultaan. Ang 2 ounce ang ninakaw mo, sabi ng sakristan mayor, ay nagkakahalaga ng 32 piso. Mabuti pa ang tinakaw ko to. Ang sabi ng kuray, papatayin nila ka sa palo kapag hindi ka na itabas ang ginto. Kung talagang tinakaw ko to, malalabas ko. Mamumulong ka. Sabihin mo na lamang kay Inay, ay hindi ka kita ko at hindi ako makangawin. Naganda naman po ng si Ina. At kung maniwala si Ina, ikaw na bahala magsabing ang sakristan mayor ay nagsisinungaling. Sinungaling silang lahat. Nasabi nila magmatawa tayo sa pagdating alin ng pag-iisip natin lugar. Basilio! Umantahan kita ng lahat dahil sa hindi pagkasunod-sunod ng pagtutok mo ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka aalis dito hanggat di mo binabalik ang iyong kinuha. Wala po kasalanan ng kapatid ko. Ang kapatid mo ay mong nanakaw. Hindi niya pa nilalabas ang kanyang gintong ninakaw. Dito. Tama! Crispin! Ako mamatay din ako, tulungan mo! Tama! Crispin! Tama! Crispin! Hindi ka dito, sumama ka sa akin. Wala po ako! Ibalik mo na yun. Ibalik mo! Wala po, tulungan mo ako! Hindi ka dito, sumama sa akin. Crispin! Ang inosenteng bata ay hindi na muling nasilayan sa kanilang tahanan. Walang nakakaalam kung saan siya dinala at walang balita kung ano ang kanyang sinabi. Kaka! Saan ka na, Kaka? Kaka! Kaka! Kaka, nasa ka na. Kaka! Diba? Maghapon na ba tayo nila Ina, Kaka? Nasaan ka na, Crispin? Nalibot ko na ang buong simbahan. Ngunit hindi kita makita. Nihintay na tayo ni Inang. Ano na kaya ang kalagayan mo ngayon? Habang walang humpay na hinahanap ni Basilio ang kanyang nawawalang kapatid, siya rin ay nakaranas ng kalbaryo sa kamay ng kura, sakripisyong bumabalot sa kanyang murang buhay. Sa lugar ng San Diego, sa likod ng payak na tahanan, sumasalamin ang kadalaman ng puso ng isang lalaki, si Pedro, ang asawa ni Sisi, isang taong alipin ng bisyo at galit, na ang kamay ay kadalasang nagdadala ng takot kaysa pagmamahal. Ipanalo mo ako mamaya. Nasaan ako?
Tasyo! Mang Tasyo! Manghihingi akong kamatis, ha? Ang gaganda ng mga kamatis ni Mang Tasyo. Isasahog ko to sa aking mga luluto. Paniguradong masasarapan ng aking mga mahal na anak. Ay. Mang Tasyo! Maraming salamat sa mga kamatis mo, ha? Ang bawat sigaw at galit niya ay isang paalala ng kalupitan na bumabalot sa kanilang tahanan. Sisa! Ala, hindi ko inaasahan ang pagdating ng aking asawa. Sisa! Andito na! Gabing-gabi na, saan ka ba nanggaling? May pagkain ba riyan? Gutom ako. Alam kong meron, wag mong sabihing wala. Aalay ko sana yan kina Crispin at Basilio. Galing sila sa kumbento. Paniguradong pagod at gutom sila. Ako ang ama nila. Ako ang dapat mong unahin. Hindi ko kasalanan kung wala silang makain. Kasalanan mo yan. Hindi ko sila matignan sa kanilang mata sa tuwing wala akong mahihain na pagkain sa kanila. Ngunit hindi rin naman kita matanggihan. Kaya, sige, kainin mo na yan. Katulad ng mga ginagawa mo dati. Total, darating din naman ang araw na ang sahod ni Basilio. Sa sahod ni Basilio, pag-ipunan mo, ipagtabi mo ako ng piso. Kailangan ko yun sa susunod na linggo. Huwag mo kalimutan. Susunod, ipagtatabi kita. Grabe naman ang asawa niya. Sumusobra na siya. Maiwan na kita dyan at ako'y pupunta pa sa sabungan. Ang munting hapunan na inihanda ni Sisa, simbolo ng kanyang pag-ibig at pag-aaruga sa kanyang mga anak, ay nilamon ni Pedro, isang malupit at paalala ng kawalan ng malasakit at pag-aapi sa kanyang munting tahanan. Gabing-gabi na. Ba't wala pa sila Crispin at Basilio? Baka mapano sila. Kamusta na kaya ang aking mga anak? Sana'y ligtas sila. Hindi mo ba sinang? Diyos ko, anak ko! Anong nangyari sa'yo? Huwag ka mag-alala, Inang. Niiwan si Crispin sa kumbento. Nagtanan ako sa kumbento, Inang. Nang dakpin ng Sakrisan Mayor si Crispin, sinabayan ko ng talilis. Ayaw ko palabasin kung hindi kasampu ng gabi. Nang masalubong ko ilang kaon sa bayan at nagsigawan ako ng pimbibe, ako'y nagtatakbo. Kung ako'y pauli sa kanila, malamang ako'y paglinisin ng kwartel at bubuhin pa. Oh, halika na, anak. Ika'y tumayo na. Ika'y aking gagamutin. Diyos ko, salamat at iniligtas mo siya. Inang, huwag niyo po sana ipagkakalat ang nangyari ngayon. Ah, ganun ba? Eh, si Crispin, saan? Saan siya tungo? Ba't hindi mo siya kasama umuwi rito? Si Crispin po ay napagbintangan ng Sakrisan Mayor na nagnakaw noon sa ginto. Sinasaktan din po kami ng Sakrisan Mayor. Sinuhid ko na po ang buong kumbento, ngunit hindi ko po siya nakita. Ganun ba ang nangyari? O sige, bukas na bukas, ihahanapin ko siya sa kumbento. Ipagtatanong ko siya roon. O tara na, ikay kumain na. Ngunit, alam kong ayaw mo ng tuyo. Pinagluto kita ng masarap na ulam. Ngunit dumating ang iyong ama. Inubos niya ito lahat. Kaawa-awa ko mga anak. Si Amang na naman, Inang. Di ba mabuting tayong tatlo na lamang magsama-sama? Kayo, si Crispin, at saka ako.
ring mabulaklak, mga bata at babaeng may sunong na uhay ng palay. At iba pang mga, hindi ko na po maalala, Inang. Inang, hindi ko na po nais na magsakristan. Bakit? Paglakas ko po kakausapin ko si Ginoong Crisostomo na anak ni Don Rafael. Papakiusapan ko po siya na ako na lang magpapastol ng kanyang baka at mga kalabaw. Maaari tayong bigyan ni Ginoong Crisostomo ng gatas mula sa kanyang mga kalabaw. Gustong gusto ni Crispin ng gatas, Inang. Kung aalagaan kong mabuti ang kanyang mga hayop, marahil ibibigyan niya ako ng bulo. Mangunguha rin ako ng mga bungang kahoy upang ipagbili. Nang sa ganun ay makagawa ko ng mga silo at patibong upang makahuli ako ng mga ibon, musang, at ipapakiusap ko rin sa kanya na bigyan ako ng kaputol ng papagtataniman ko ng tubo at mais. Nang sa ganun ay hindi na kayo umabot ng ating gabi sa pananahi. At may padadala na rin natin sa Maynila si Crispin. At ako ang sutustos sa kanya mga gugugulin. Sige anak ko, at ikay magpahinga na. Matulog ka na upang maghilom ang iyong mga sugat. Hindi mo talaga nais ang iyong kama. Sa ilalim ng banal na simbahan, sumasalamin ang kasamaan na nagkukubli sa anyo ng kabanalan. Si Padre Salvi, isang pari na puno ng lihim at kasakiman. Sa kanyang mga mata ay nakikita ang pagnanasa at paglililang. Sa bawat kilos niya, dama ang mabigat na anino ng pag-aapi sa mga inosenteng bata at mga kababayan. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ang pagtatapos ng misa. Magandang araw, Padre. Ano kaya ang nangyari kay Padre Salvi? Abay kung ako ang tatanungin, 3 plenarya ang idaos sa kalistahan. Mas maraming kaluluwa ang may hango sa pagkalulog. Ay nakuha na, isang plenarya lamang ay sapat na. Baka naman sumobra-sobra ka, hindi naman tayo Diyos. Eh ano naman kung sumobra tayo sa dasal? Mas maganda nga kung ating itong itodo. Uy, alam niyo ba ako ay habang natutulog lamang nakakatanggap ng indulhensya? Aba, araw-araw akong nagsisimba. Kahit na minsan ay natutulog lamang ako sa likod habang nagro-rosaryo. Jesus Maria Joseph, ginagamit mo lang ang simbahan para matulog, Manong. Eh, hindi naman ako masama. Ang sabi nga ni Padre, basta't naroon ka, may grasya pa rin. Aba Manong, huwag natin maliitin ang grasya ng Diyos. Kahit si Padre ay tao lamang, dapat ay matuto tayo magpakumbaba. Sinimulan ng 3 matanda ang usapan at pagpapalaluan tungkol sa plenarya nang biglang dumating si Sisa. Ay, kawawang Sisa. Parang hanggang ngayon yata hindi niya pa nahanap ang kanyang mga anak. Sabagay, hindi na makasalanan ng simbahan. Hindi man, baka mas kailangan siya kaysa sa lahat ng plenarya sa mundo. Napakaganda naman ang aking mga halaman. Yak, natutuwa si Padre Salvi.
Magandang araw po. Bakit ikay naparito, Sisa? Naging kung ba ang tayo? May sakit ang prato, hindi mo siya maaaring kausapin. Nais ko sana makita at makausap ang aking anak na si Crispin. Siya po ba'y nasa sa kastya? Si Crispin? Nasa inyong bahay si Crispin, hindi ba? Huwag na kayo magkaila sapagkat alam ng maraming tao na nandoon siya. Sa bahay po namin. Si Basilio lang po ang nasa akin. Si Crispin ay naiwan dito, kaya gusto ko po sana makausap ang aking anak na si Crispin. Ay, nako, Sisa. Si Crispin nga ay naparito. Ngunit pagkatapos niya magnakaw ng mga ilang bagay sa kumbento, siya ay nagkalat. Kaya, ang sinabi sa akin ng puto, ay magsampo ako sa mga gwardiya sibil. Kaya, iyak ang mga gwardiya sibil, papunta na si Alabastes na mabuti kang video. Ngunit, ang iyong napangasawa ay isang lalanggal. Ang iyong mga anak ay isang magnanakaw. Kaya, pwede bang umalis ka na dito? Ika'y umalis ka dito, Sisa. Hindi ko na alam saan kita hahanapin. Bakit na nasa iyo, ina? Dala ng pangungulila ni Sisi, isa-isa nang nilapitan ang mga tao roon. Nagtanong, nakiusap, nagmakaawa, na sana'y may makapagsabi kung nasaan si Crispin. Ngunit wala siyang natanggap na kasagutan. Oh, Diyos ko. Gawin niyo ang aking anak. At sana'y kami pa po'y muling magkita. Gawin niyo po ang aking anak. Sa kabila ng kawalan ng sagot mula sa kumbento, patuloy niyang hinahanap ang kanyang anak. Naglakad siya sa mga kalsada, nagtanong sa mga kapitbahay, at sinuyod ang bawat sulok na maaaring pagtagpuan ni Crispin. Hanapin ang aking anak na si Crispin. Ang bawat pagliko ay nauwi sa pagkadismaya. Hanggang sa dumating na ang oras na hindi niya na alam kung saan pa siya pupunta. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang nararamdaman ang kirot ng katotohanan. Baka hindi niya na muling masalanan ang kanyang anak na si Crispin. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Dahil mo ito binigay sa akin ni Lord. Bakit? Anak ko! Oh, Diyos ko! Hindi ko na alam kung saan kita hahanapin! Nasaan sa ba kayo? Saan ka nagaling? Nakita ko lang po kayo na sumisigaw doon. Nilapitan ko kayo. Hinahanap ko ang aking anak. Nakita mo ba si Crispin? Wala akong nakita. Pero gusto niyo ba tulungan ko kayo, Ale? Hanapin siya? Hindi kita kilala. Tumayo ka na dyan. Maaaring tulungan. Ang mga may hawak sa aking anak ay mabumagsik. Sungit naman. Siya na nga gustong tulungan.
Kalapang kutob ko, si Basilio, nasa kanilang tahanan. Tama ang hinala. Halika't dakpin natin si Basilio at bawiin natin ang mga ginto. Ngunit sa kanyang pag-uwi, biglang bumalis ang tibok ng kanyang puso. Ang kaba at pangangamba ay agad bumalot sa kanya. Sa bawat kibag ng mga sundalo, nilalalo siyang nanginginig. Natatakot na maaaring mangyari. Nag-alala sa kung ano ang sasapitin ng kanyang pamilya. Sisa, tapat ka sa amin. Kung hindi gagapos ka namin sa bahay at babarilin. Huwag ka magsisinungaling, mamamatay ka. Nahanap namin ang iyong mga anak. Ang malaki ay nakatakas, ngunit ang maliit sa mo dinala. Dumadalo po ang pagkakas ko. Ngunit ang sabi ko nila sa akin ay... Kung gayon, bigay mo sa amin ang salapi at hindi ka namin huliin. Kahit na kami naghihirap, ay hindi po sila nagkanakaw. Kahit nalugugin niyo pa po ang aming bahay, ay wala po kayong makikita. At kung may makita man po kayo na kahit na magkano, ay gawin niyo na po ang nais niyong gawin sa akin. Kung gayon, isasama ka na namin sa kwartel. At huwag ka masyado marami sinasabi, magnanakaw pa rin ang una. At ang kawawang Sisa ay dinala sa kumbento. Bakit nakubukas ko tong babae na to? Mga Ginoo, ako nakikiusap na kung maaari po sana, ipakawalan niyo na ako. Basilio, asan na kayo? Nang tuluyang makalaya si Sisa sa tulong ng Alperes, dali-dali siyang umuwi. Umaasang muli niyang matatagpuan ang kanyang mga anak. Hinihingal siyang pumasok sa kanilang tahanan, ngunit ang bumungad lamang sa kanya ang lumang pirasong baro ni Basilio. Crispin! Basilio! Diyos ko! Crispin? Mga anak ko? Anak ko! Nasaan na kayo? Sabi ko daw po, pag-aaralin kami sa yung Ibarra. Pangarap ko po yun, Nay. Pangarap po namin po yung mga pag-aral. Maaari po kayo? Ang kanilang halakhakan, ang munting kwento ng kanilang pamilya, lahat iyon ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, tanging alaala na lamang ang mga naiwan.
Sa kanyang dibdib, mas lalo niyang nadama ang bigat ng pagkawala at ang pait ng isang inang unti-unting nawawalan na ng pag-asa. Sa sobrang pagkadalamhati, nagsisimula ng magulo ang kanyang diwa. Ang kanyang mga matay nagiging malayo ang tingin. Ang kanyang tinig ay nagiging mahina at putol-putol. At sa bawat hibik, mas lalo siyang lumulubog sa bangungot ng kanyang kawalan. Unti-unting sisisay nagiging anino ng kanyang sariling pagkatao. Isang inang, unti-unti nang nababaliw dahil sa sakit ng pagkawala ng kanyang mga anak na higit pa sa kanyang buhay. Anak ko. Andito na ang nanay. Saan ba kayo? Mga anak ko. Nandito na ang nanay. Masaya! Anak ko. Ang mga alaala ng kanyang mga anak ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang kanyang tawanan, ang kanilang mga ngiti. Ngunit ngayon, napapalitan na ng tanong at kawalan. Nasaan ang anak ko? Kinuha mo ang anak ko! Kinuha mo! Kinuha mo ang anak ko! Ilabas 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 mo sila, Christine! Basilio! Anak ko! Sila si Crismela ni Basilio. Bakit kinuha niyo sila? Ilabas mo! Ilabas mo si Crismela ni Basilio! Diyos ko! Pag-alis ni Ibarra sa bahay ni Maria Clara, nasalubong niya si Pedro na nagbalita sa dinanas ng kanyang mag-anak. Hindi ko kayo kilala, ngunit 2 araw ko na kayong hinahanap. Kailangan ka ba sa akin? Opo, meron kayong kailangan. Nawawala po ang aking 2 anak at ang aking asawa ay nawawala sa kanyang pag-iisip. Ako'y nagmamadali, pero halika. Kwento mo lang sa akin habang tayo naglalakad. Habang naglalakad ang isang nangangahoy sa kagubatan, nakaramdam siya ng masangsang na amoy. Sinundan niya ito at doon ay natagpuan ng isang bangkay. Nang ito'y kanyang tignan ng mabuti, napansin niya ang punit na damit na kilalang kilala sa mga anak ni Sisa. Ay, salamat. Marami na akong kain akong panggatong.
Napakasangsang. Ano yung amoy na iyon? Napakasangsang naman. Isang bangkay! Anong gagawin ko? Kailangan malaman to ng mga Gwardiya Sibil. At doon niya nakumpirma, ang bangkay ay si Crispin, ang nawawalang anak ni Sisa. Sisa! Sisa! May nakita kong bangkay doon! Maaaring yung anak! Doon! Silyo! Mga Ginoo! Mga Ginoo! Ngayon, ano kailangan mo? May nakita kong bangkay doon! Bilisan nyo! Sumunod kayo sa akin! Doon! Doon ang bangkay! Sabi! Waratin natin. At sa muling nasilayan ni Sisa ang kanyang anak na si Crispin. Ngunit isa na lamang itong bangkay. Sisa ba yun? Oo. Tara, punta natin at paglaruan. Garapon! Garapon! Alam ko kasi nababalik daw siya. Ano nangyari? Kasi yan, ano pa ba? Nawawalan ka ng mga anak. Tapos kinuha ng mga private. Tapos ang kanyang asawa, sinasaktan pa siya. Kaya ayan, nawawalan sa sarili niya. Nawawalan na po siya. Baliw yan! Baliw! Tingnan po ako. Nahanap ko na po kayo. Alam ko sa kanya, hindi ikaw! Hindi ikaw ang anak ko! Ako po si Basilio. Ang anak nyo. Dito po ako para sa inyo. Basilio? Basilio! Nariyan ka lang pala! Manda ka at ngayong araw ka mamamatay! Katapusan mo na! Inay! Inay! Inay, huwag ka mawala, Inay! Inay, huwag mo akong iwan! Huwag mo akong iwan, Inay! Inay! Ako! Inay, hindi ko kaya, Inay! Inay! Nahanap ni Basilio ang kanyang ina. Ngunit sa kasamaang palad, sa mismong bisig ng Basilio tuluyang nawala ang kanyang ina. Ang pagkikitang matagal niya ng inaasam ay nauwi sa pamamaalam. Ina, kapatid ko, bakit niyo ako iniwan?
ko alam ang gagawin ko ngayon. Nananabik na ako sa inyo. Pinapangako ko, kukunin ko ang hustisya na nararapat sa inyo. Magpapaalam na po. Mula sa puntod ng mahal niya sa buhay, umuwi si Basilio dala ang bigat ng dalamhati at pangungulila. Mahina niyang binigkas sa mga salitang puno ng pighati sa labis na pangungulila. Sumama ka sa amin. Ang pagkikita ni Elias at ni Basilio. Basilio, ikaw ba yan? Yes? Oo, paano napadpad ka rito? Tumakas ako sa mga gwardiya sibil. Sugatan lang, ngunit buhay pa. Basilio, may dala-dala akong aral at abiling sa'yo. Ano yun? Parinig mo sa akin, Elias. Kung walang magtatanggol para sa kalayaan ng bayan, ikaw ang magsisilbing tanglay, Basilio. Hindi ko hayang masayang yung sakripisyo at mga adikain, Elias. Basilio, huwag mong kakalimutan ng mga dukha tapi. Elias, huwag ka mawala! Basilio, pagtanggol mo ang bayan. Yes. Hoy! Nariyan lang pala kayo! Nagsama pa kayo dalawa! Wala, Basilio. Doon ka! Maghiwalay-walay tayo! Doon ka! Doon ka! Dito ako! Sa kabilang banda naman, habang ang estudyante ay hinahanap ang kanyang patutunguhan, bigla siyang nakita ng isang gwardiya sibil. Na alam kung saan pa ako pupunta. Miss ko na mga magulang ko. Sino ka? Bakit ganyan ang iyong pananamit? Kuya, huwag ka munang tumutok, sandali lang. Hindi ko na kasi alam pupuntahan ko. Nawawala din nga ako eh. Halika't sumama ka sa akin. Ikukulong kita sa kwartel. Kasama ng mga hinahanap namin. Baka maging panganib ka sa aming bayan. Tingnan, wala akong ginagawa! Habang sila'y humahangos sa pagtakas mula sa Gwardiya Sibil, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ikaw na naman? Di ba ikaw yung sa simbahan? Don't tell me, nahabol ka rin ng mga Gwardiya Sibil. Parang namumukhaan kita. Hindi ba't ikaw yung... Huminto kayong dalawa! Sumama ka sa akin. Dito tayo! Basta! Sumama ka na lang! Ngunit habang sila ay nakikipaghabulan, wala na silang ibang madaanan, kundi ang isang ilog na tila nakatago sa gitna ng kagubatan. Wala nang ibang pagpipilian, kaya't dali-dali silang tumalon. Ngunit sa pagkakataon nila, tila isang kababalaghan ang naganap. Napunta sila sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Nasaan tayo? Anong lugar ito? Parang alam ko tong lugar na to. Nakauwi na ako, Basilio! Okay! Ay, sorry. Nag-carried away. Ano yung sinasabi? Hindi kita maunawaan. Ibig ko sabihin, wala na maghahabol sa atin dito. Wala na din mga Gwardiya Sibil na maghahanap sa atin. Safe tayo dito, Basilio. I mean, ligtas tayo dito.
Panahon? Panahon mo? Ibig mong sabihin, ibang panahon ito? Oo. Ito ang future. Makabagong panahon. Walang Espanyol, walang Guardia Civil. Malaya kami dito dahil sa mga kagaya nyo. Ngunit, sandali. Di ba may kasama kang bata? Kung gayon, nagtagumpay pala kami. Di na sayang ang dugo at pawis ng lahat. Pero ang tinutukoy mo, si Crispin, ang kapatid ko, matagal ko na siyang hindi nasisilayan. Bata pa siya. Bigla na lang siyang kinuha ng mga Guardia Civil at mga praile. At ang aking ina, si Sisa, nakakaawang sinapit niya. Sa halip na tulungan ay pinahirapan pa siya hanggang sa mawala siya sa kanyang sarili. Maging ako na sarili niyang anak, hindi niya magawang maalala. Nakita ko siyang namatay sa aking harapan, sa aking mga bisig. Wala akong magawa kundi yakapin siya hanggang sa huli niyang hininga. Hindi ko alam na ganun pala kabigat ang pinagdadaanan mo, Basilio. Kaya kailangan kong bumalik. Kailangan kong tapusin ang laban doon para hindi masayang ang pagkamatay ni Inay at ang pagkawala ni Crispin. Sigurado ka? Pwede ka manatili dito. Hindi dito natatapos ng kwento ko. Pero salamat. At minakarinig na rin ng aking daing. Masyado mapanganib, pero tama ka. Dapat ko rin ipaalam sa mga bata ang pangyayari noon sa kasalukuyan upang hindi maulit ang pagkakamali sa ngayon. Binibini, ano nga ulit ang iyong ngalan? Tawagin mo na lamang akong Jessa. Paalam, Jessa. Paalam, Basilio. Mahanap mo sana ang hustisya. Well, kailangan mag-locator, kailangan protect dito kayo ni sarili kung may accident yun. Paalam, Jessa. Basilio! Gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Nag-aaral pa siya ngayon. Okay na po, pero paano po ako napunta dito? Kailangan ng mga classmates mo dito kanina. Tawalan kasi ng malay habang naglalakad ka sa pathway. Nawala ng malay? Nabali mo kami naman kung hindi apagag. Bakit? Parang totoo ang mga nakita ko kanina. Ano ba ito? Ako pagagaling, ano na ako yun? Oh, Jessa. Tigising ka na. Nag-alala ako sa'yo kanina kasi sabi ng mga estudyante na walang gano'n malay sa pathway. Pero feeling ko na nagkaroon ka ng isang magandang decision. Ano pong ibig sabihin niyo, ma'am? At saka yung libro na binigay niyo sa akin, parang dinala ako sa nakaraan. Yung feeling ko ngayon parang nandun pa rin ako. Nga lang, hindi ko kayo maintindihan ang dalawa. Maiwan ko na muna kayo. Marami pang estudyante na sikasuhin. Alam mo, Jess, hindi ka nag-iisa. Kasi nung kabataan ko, naranasan ko rin kung ano ang nararanasan mo ngayon. Alam mo ba, napunta ako sa loob ng libro. Nakita ko yung hirap, sakripisyo na dinanas ng mga Pilipino sa kamay ng Kastila. Kaya gusto kong maunawaan nila kung ano nga ba yung kasaysayan. So, ibig yung sabihin, napunta rin kayo sa PAS. Kaya pala, hanggang ngayon, nararamdaman ko rin yung pagod sa katawan ko.
Tama ka, Jessa. Napunta ako dun sa class. Dinala ko ng libro na yan. Para mas maunawaan ko kung ano yung kasaysayan. Kasi gusto ko mas maintindihan mo yung kasaysayan na hindi mo lang siya gagawing requirements para ipasa mo. Kundi ma-realize mo kung ano ang paghihirap ng mga Pilipino noon. Tama po kayo, ma'am. Dapat tinatamad sa klase niyo. Pasensya na po dahil sa mga pinapakita kong hindi magandang asal. Pero dahil po dun sa sinabi niyo, dapat ko rin po aralin ng kasaysayan na nakaraan at maintindihan ko. Tama ka, Jessa. Nasa iyo ang kapalaran. At nasa iyo din ang susunod na kapalaran. O, mauna na ako sa iyo. Sana may nakakita ka anong Paalam, Jessa. Sa wakas, nakabalik na si Jessa sa kanyang panahon. Hindi niya inaasahan na mga karanasang kanyang narinig at nasaksihan. Labis siyang natuwa sapagkat isang antigong bariya bilang alaala mula sa taong 1850s ang kanyang nadala. At tulad ni Miss Santos, naranasan din niyang masilayan ang makasaysayang mundo ng Noli Me Tangere. Akala nyo ba ang kapangyarihan